Gaano ka kamahal ng iyong pamilya habang lumalaki? Sa Pilipinas, madalas na may pagkakaiba sa pagtrato sa mga magkakapatid, lalo na kung ikaw ang panganay o bunso. At sa ganitong sitwasyon, palaging may isang tahimik na nasasaktan, nagtitiis habang nagkakaisip. Ang bida sa ating kuwento ngayon ay isa sa kanila. Isang babaeng mula sa Georgia, ipinanganak na pangalawa sa tatlong magkakapatid na babae. Palagi siyang anino ng kanyang ate, na laging sentro ng atensyon at inaasahan ng mga magulang, at tagapangalaga ng bunsong kapatid na laging inaalagaan. Sa huli, nagpasya siyang sumama sa isang lalaking Pilipino na hindi niya kadugo. Ngayon, nabunyag na bumili siya ng bahay nang walang paalam sa kanyang asawang Pilipino para lamang makuha ang pagkilala ng kanyang mga magulang. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kamusta? Ako si Linda. Ipinanganak ako sa isang lumang bahay sa matandang bayan ng Tbilisi, Georgia, sa isang makipot na eskinita. Ang aming bahay ay isang lumang gusaling bato na nakatayo sa gitna ng isang maliit na burol. Sa mga siwang ng mga ladrilyo, makikita ang mga bakas ng panahon, at kapag nababasa ng ulan, ang mga ito'y nagiging malalim na guhit na parang mga kulubot. Bilang pangalawa sa tatlong magkakapatid, ang kuwartong ibinigay sa akin ay ang pinakamaliit na attic. Ang maliit na espasyong iyon na may iisang bintana ang naging buong mundo ko. Ang ate ko ang pride ni tatay at pangarap ni nanay. Sana man lang maging kalahati ka ng ate mo. Iyan ang mga salitang pinakamadalas kong marinig habang lumalaki. Pero hindi ko kayang tularan ang ate ko. Hindi rin ako marunong tumawa ng malakas sa harap ng maraming tao tulad niya. Si ate ang laging karangalan ng pamilya. At umaasa ang mga magulang namin na makakapasok siya sa isang magandang unibersidad, magkakaroon ng propesyon, at magbibigay dangal sa aming apelyido. Siguro kaya ganoon na lang, lahat ng gawin niya ay may kasamang palakpakan at papuri. Iba naman ang bunso namin, mula ng isilang, para siyang isang manika na napakaganda, kaya't nasolo niya ang lahat ng pagmamahal ng aming mga magulang. Lalo na si nanay, nagpupuyat siya kapag nagkakasakit ang bunso at ibinibigay ang lahat ng gusto nito. Tinatawag siyang aming baby at saan man siya magpunta, paborito siya ng lahat. Pero ako, hindi ako kabilang kahit saan. Hindi panganay, hindi rin bunso. Isang gitnang kapatid na laging naiipit. Minsan, anino ako ni ate. Minsan, tagapag-alaga ng bunso. Iyon lang ang papel ko. Dahil wala ako sa radar ng mga magulang ko, kinailangan kong matutong mabuhay mag-isa. Walang pakialam kung kumain man ako o hindi, kung gawin ko man ang takdang aralin ko o hindi. Lahat ay mag-isa kong nilulutas. Kapag nakakakuha ng mataas na marka si ate sa pagsusulit, may handaan. Pero kapag ako ang nananalo ng maliit na parangal, ang tanging maririnig ko ay, malayo ka pa para maabutan ng ate mo. Ang pinakamasakit ay noong debut ko. Puno ng pananabik ang dibdib ko. Pero sinabi sa akin ni tatay, panahon na para kumita ka ng pera. Ang mga salitang iyon ang nagtakda kung sino ako. Ang tingin sa akin ay isang makina na tagagawa lang ng pera. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang gabing iyon na umiyak ako sa aking unan. Sa bahay, ako ang laging gumagawa ng mabibigat na gawain. Paghuhugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis, lahat ay trabaho ko. Si ate ay exempted dahil kailangan niyang mag-aral, at ang bunso naman ay dahil maliit pa. Pero ako, obligado akong gawin ang lahat ng walang tanong-tanong. Ni minsan, hindi ako nakarinig ng salitang salamat. Dahil dito, natural na lumayo ang loob ko sa pamilya ko. Ang bahay ay naging tulugan na lang. Hindi isang lugar kung saan ako mapapanatag. Dahil doon, mas lalo akong nalulong sa social media sa aking cellphone. Instagram, Facebook, Telegram. Doon, may mga nagsasabing maganda ako sa mga litrato ko at may mga sumasang-ayon sa mga opinyon ko. Ang pagkilala at pag-alo na hindi ko mahanap sa totoong buhay ay hinanap ko sa virtual na mundo, lalo na ang mga komento sa aking mga selfie tulad ng, "Ang ganda mo" o "Nakakabighani ang mga mata mo", ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat araw. Ang mga litrato ko nakuha sa magagandang eskinita ng Tbilisi ay laging maraming likes.
Ang mga larawang nagpapakita ng magandang tanawin ng lumang bayan kasama ako ay ang content na may pinakamalakas akong loob na i-post. Sa tuwing nagpo-post ako ng ganoon, kahit saglit, pakiramdam ko ay may halaga ako. Isang araw, isang larawan ng isang lalaki ang lumitaw sa aking feed. Maitim ang buhok, may mukhang silangang asyano. Nakangiti siya sa ilalim ng isang puno ng willow na hinahangin sa lumang bayan ng Tbilisi. Isa siyang Pilipino. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang kanyang profile. Nagulat ako nang malaman kong matagal na pala siyang nasa Georgia. Nakasulat sa kanyang bio, 1 taon nang naninirahan sa Georgia, isang digital nomad. Ang Pilipinas ay isang bansa na sa mga teleserye ko lang nakikita. Pumasok sa isip ko ang mga romantikong eksena kung saan gagawin ng isang gwapong aktor ang lahat para sa kanyang minamahal. At nang hindi namamalayan, napindot ko na ang message button. Hello! Matagal ka na pala rito sa Tbilisi. Taga rito ako. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Isang simpleng pagbati. Pero pagkatapos kong isend, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sa aking pagkagulat, wala pang 10 minuto, ay may sagot na, Hello, nice to meet you. Talaga, taga rito ka? Swerte ko naman. May mairerekomenda ka bang local restaurant? Doon nagsimula ang aming pag-uusap. Isa siyang IT freelancer at kayang magtrabaho saan man sa mundo basta't may laptop. Namangha ako sa paraan ng pamumuhay niya bilang isang digital nomad. Kaya kong magtrabaho basta may laptop at internet. Sabi niya, ang mga kliyente ko ay nasa Amerika, Canada at Europa, pero nakakapagtrabaho ako habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin ng Georgia. Habang nakikinig ako sa kanya, para akong nakatuklas ng isang bagong mundo. Sa amin, ang trabaho ay isang lugar na pinapasukan tuwing umaga at inuuwian tuwing gabi. Pero siya, pwedeng magtrabaho sa coffee shop, sa bahay, o kahit sa isang bench sa parke. Unti-unti, dumalas ang aming pagpapalitan ng mensahe. Sa simula, minsan lang sa isang araw, pero di nagtagal, mula sa pagbati sa umaga, pagbabahagi ng pananghalian, hanggang sa pagpapaalam sa gabi, ilang beses na kaming nag-uusap sa isang araw. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas at itinuro ko sa kanya ang mga tagong-yaman ng Georgia. Kahit hindi pa kami nagkikita, kakaibang kapanatagan ang naramdaman ko. Isang araw, tinawag ako ni tatay sa bahay. Linda, mag-usap tayo. Matagal na panahon na mula nang tinawag niya ako sa pangalan ko, kaya't bigla akong kinabahan. Bihira kaming magkaroon ng personal na usapan ni tatay, kaya't kahit walang dahilan, umasa ako habang papunta sa sala. Nasa sala sina tatay, nanay, at si ate. Kakaiba ang kapaligiran, pero may maliit pa ring pag-asa sa puso ko. Umubo muna si tatay bago magsalita. Linda, alam mo namang gipit tayo. Ang ate mo ay kailangan ng maghanda para sa paghahanap ng trabaho, at ang bunso naman ay papasok na sa kolehiyo. Nahulaan ko na kung saan papunta ang usapan, pero nang marinig ko mismo ang mga salita, parang nanigas ang puso ko. May naipon ka namang pera, di ba? Baka pwede mong tulungan ang bunso sa matrikula niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pag-asa ko. Ako na naman, palagi na lang ako. Hindi nila ako pinag-aral sa kolehiyo dahil wala raw pera. At para bang hindi ko kailangan ng anumang paghahanda sa trabaho basta't nagbibigay ako ng pera. Sumabog ang lahat ng galit na kinimkim ko. Bakit palagi na lang ako? Bakit kailangan kong laging magsakripisyo? Si ate, pwede naman siyang magtrabaho. 'Di ba? Ang bunso, naghanap na ba siya ng scholarship? Bakit ako lang? Nanginginig ang boses ko at namumuo na ang luha sa aking mga mata. Hindi pa ako kailanman sumigaw ng ganito, pero ang lahat ng hinanakit sa buong buhay ko ay biglang bumuhos. Sumigaw si tatay. Anong klaseng pananalita yan? Pamilya tayo. Kapatid mo siya. Tumingin sa akin si nanay na may pagkadismaya at si ate naman ay nakayuko lang at walang imik. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman kung gaano ako nag-iisa sa bahay na ito. Padabog akong lumabas at sinipa ang pinto. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa makarating ako sa isang parke. Naupo ako sa isang bench at umiyak ng walang tigil. Nang kunin ko ang aking cellphone,
walang tawag o mensahe mula sa mga magulang ko. Sa halip, may mensahe sa social media mula sa lalaking Pilipino. Anong kakainin mo para sa hapunan? Isang simpleng tanong, pero sa sandaling iyon, parang ito na ang pinakamainit na salita sa buong mundo. Nanginginig ang mga daliri ko habang nag-type ako ng mensahe sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? Umalis ako sa bahay. Pagka-send ko, agad akong nagsisi. Ilang araw pa lang kaming nag-uusap, tapos hihingi ako ng ganitong pabor. Pero noon, dumating ang sagot niya. Okay ka lang? Papunta na ako dyan. At doon, sa unang pagkakataon, nagkita kami. Mas mukha siyang mabait sa personal kaysa sa mga litrato. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagiging pangalawa sa tatlong magkakapatid, ang laging pagiging nasa gitna, ang mga araw na wala akong halaga sa mga magulang ko, at ang nangyari kanina, pinakinggan niya ang lahat ng sinabi ko. Hindi niya ako pinutol, nakipagtitigan siya, tumango, at naramdaman niya ang nararamdaman ko. Nagulat ako sa kanyang reaksyon, pero nakaramdam ako ng init. Nang dumilim, binuksan niya ang isang app at nag-book ng matutuluyan. May magandang lugar sa lumang bayan ng Tbilisi. Nireserve ko na para sa 3 araw. Kailangan mo ng oras para mag-isip. Nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Isang taong hindi ko kaano-ano ang nagpapakita sa akin ng ganitong pag-aalala. Isang bagay na hindi ako sanay. Habang naglalakad kami papunta sa tinutuluyan, tahimik kami. Nang tumingala ako, kumikinang ang mga bituin sa kalangitan ng Tbilisi. Sinabi niya, kailangan mo rin ng oras para sa sarili mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pagdating namin sa accommodation, inihatid niya ako hanggang sa pinto. Pagpasok ko sa kwarto, isang maliit ngunit komportableng espasyo ang sumalubong sa akin. Tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng Tbilisi sa gabi. Naupo ako sa kama at muling umiyak habang inaalala ang mga nangyari. Tiningnan ko ang aking cellphone at wala pa rin kahit isang mensahe mula sa mga magulang ko. Talaga palang hindi ako mahalaga sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, seryoso akong nag-isip. Okay lang kaya kung mawala ako sa pamilyang ito? Hindi kaya nila kayang mabuhay nang wala ako? Habang iniisip ko iyon, nakatulog ako. Pagkagising ko sa umaga, isang hindi pamilyar na kisame ang nakita ko. Saglit akong nalito, pero agad kong naalala ang nangyari kahapon. Tiningnan ko ang aking cellphone at may mensahe mula sa kanya. Kapag komplikado ang sitwasyon, kailangan mong kumain at matulog ng maayos. Isang simpleng pagbati, pero pinainit nito ang puso ko. Pero kasabay nito, nagkaroon din ako ng pag-iingat. Naging masyado akong emosyonal kahapon. Baka masamang tao siya. Hindi ko dapat ibigay ang tiwala ko. Masasaktan lang ako. Dahil sa mga iniisip na iyon, sumagot ako ng, okay lang ako. Aayusin ko ito. Salamat sa tulong mo. At pumasok ako sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho, ipinangako ko sa sarili ko na puputulin ko na ang ugnayan sa kanya. Habang naghahanda ng inumin at nagsisilbi sa mga customer, ang abalang trabaho ay nagbigay sa akin ng aliw. Ngunit sa isang sulok ng isip ko, patuloy na umiikot ang mga tanong. Paano ang matrikula ng bunso? Paano kung hindi na ako umuwi? Baka hindi makapag-aral ang kapatid ko. Ang pag-iisip nito ay nagpabigat sa aking dibdib. Kahit gaano kasakit, nag-alala ako dahil nakataya ang kinabukasan ng kapatid ko. Noong lunch break, tiningnan ko ang cellphone ko at may mensahe na naman mula sa kanya. Kumain ka na ba? Tatanggihan ko sana, pero nakaramdam ako ng gutom. Sa huli, sumagot ako ng, okay lang, kaya kung ayusin ito mag-isa. Agad siyang sumagot, kung okay lang sa'yo, sabay tayong maghapunan pagkatapos ng trabaho mo. Palagi rin akong mag-isa, kaya masaya kung may kasabay kumain. Hindi ko napigilang mapangiti. 3:00 ng hapon, nagkita kami sa napag-usapang restaurant. Gaya ng dati, mabait siya at seryosong nakinig sa mga kwento ko. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, nagtanong siya, ano ang plano mo ngayon? Sinabi ko ang totoo. Babayaran ko ang matrikula ng bunso gamit ang naipon kong pera. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Pagkatapos kumain, lumabas kami at naglakad-lakad.
Mainit ang sikat ng araw sa Tbilisi. Bigla siyang nagsalita. Pwede ba akong mag-alok ng isang bagay? Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho para sa akin. Mag-isa lang akong nagtatrabaho. Pero lumalaki na ang proyekto at hindi ko na kaya mag-isa. Simpleng gawain lang naman, pero kailangan ko ng tulong. Nabigla ako sa biglaang alok. Hindi pa ako nakakagawa ng ganyang trabaho. Ngumiti siya at sumagot. Okay lang yan. Tuturuan kita. Kailangan mo lang matuto. Habang pabalik kami, gulong-gulo ang isip ko. Seryoso kaya siya o dahil lang sa awa? Nang gabing iyon, nagpa siya akong umuwi na. Para sa matrikula ng bunso, kailangan ko munang ayusin ang sitwasyon. Pagdating ko sa bahay, naghihintay si nanay sa may pinto. Mukhang namamaga ang kanyang mga mata. Saan ka galing? Ang boses niya ay may halong sama ng loob sa halip na pag-aalala. Tahimik akong sumagot. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Nakita ako ni tatay mula sa sala at agad na umiwas ng tingin. Si ate ay nasa kwarto niya at tanging ang bunso ang tumakbo papalapit sa akin at yumakap. Nang gabing iyon, sa aking kwarto, kinuha ko ang naipon kong pera na naipon ko mula sa maagang pagtatrabaho matapos kong isuko ang pangarap na magkolehiyo. Pera na unti-unti kong inipon para sana sa aking kalayaan. Kinaumagahan, ibinigay ko kay tatay ang sobre para sa matrikula ng bunso. Nagulat siya, pero agad na bumalik sa walang emosyong mukha at tinanggap ito. Ah, oo, kailangan talagang makapag-aral ng bunso. Nasaktan ako sa sinabi niya. Alam ba niya kung gaano kasakit ang salitang kailangan talaga? Pero hindi na ako umiyak. Sa halip, nagpasya ako. Mula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Habang papasok sa trabaho, nag-message ako sa kanya. Valid pa ba ang alok mo? Gusto ko ring mabuhay ng ganyan. Malaya. Kung ano ang gusto ko, nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, muli kaming nagkita, binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang kanyang trabaho. Web design, app programming isang mundong bago sa akin. Sa simula, tulungan mo ako sa mga simpleng bagay, pagsagot sa emails, pag-aayos ng dokumento. Unti-unti, matututunan mo rin ang design. Ang alok ay kaakit-akit. Mas maganda kaysa sa pagtatrabaho sa coffee shop. At ang sumunod na alok ay mas nakakagulat. Maghahanda ako ng opisina at tirahan para sa'yo. 5 beses ang pagkakaiba ng presyo ng bilihin sa Georgia at Pilipinas, kaya hindi ito pabigat sa akin. Dahil sa biglaang alok, naghinala ako. Bakit mo ako tinutulungan? Seryoso siyang sumagot. Nagsimula rin akong mag-isa. Naisip ko, sana may tumulong sa akin noon. Ngayon, gusto kong ako naman ang maging ganoong tao. 1 linggo ang lumipat ako sa isang maliit na apartment. Isang luma ngunit komportableng bahay sa isang maliit na kalye sa lumang bayan ng Tbilisi. Malapit ito sa kanyang opisina at abot kaya. Nagsinungaling ako sa mga magulang ko na sa dormitoryo ng kumpanya ako titira. Tanging ang bunso lang ang nakakaalam. Basta masaya ka? Ate, okay na sa akin. Sabi niya sabay tapik sa likod ko. Mas masaya ang bagong trabaho kaysa sa inaasahan ko. Sa simula, simpleng pagsagot lang sa email at pag-aayos ng dokumento, pero unti-unti, natutunan ko rin ang mga design programs tulad ng Photoshop. Siya ay isang napakatiyagang guro. Kahit magkamali ako, hindi siya nagagalit. Dahan-dahan niya itong ituturo ulit. Kapag may nagawa akong tama, buong puso niya akong pinupuri. Ang galing mo! Nakakagulat kung gaano kakabilis matuto. Bawat umaga, masaya akong pumapasok sa opisina. Sa gabi, madalas kaming sabay kumain. Naghahanap kami ng masasarap na kainan sa Tbilisi. Nag-uusap tungkol sa trabaho at iba pang bagay. Ikinuwento niya ang kultura, pagkain, at buhay sa Pilipinas, at ikinuwento ko naman ang mga tagong kuwento ng Georgia. Habang mas nakikilala namin ang isa't isa, mas lalo kaming naging malapit. Mga 1 buwan ang lumipas, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang maliit na proyekto. Pagdisenyo ng banner para sa isang website. Nagpuyat ako at natapos ito bago ang deadline. Nanginginig kong ipinakita sa kanya.
at nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Perpekto! Puwede na itong ipadala sa kliyente. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang propesyonal na pagmamalaki. Ang aming relasyon ay natural na nagbago. Isang gabi, habang nagtatrabaho kami ng late, aksidenteng nagdikit ang aming mga kamay. Pareho kaming natigilan. Nang tumingin ako sa kanyang mga mata, mukhang pareho kami ng nararamdaman. Ang aming unang halik ay nangyari sa ibabaw ng mesa sa opisina. Hindi ito mahaba, ngunit mainit. Mula noon, ang aming relasyon ay naging higit pa sa magkatrabaho. Naging magkasintahan kami. Tuwing weekend, naglalakbay kami sa paligid ng Tbilisi. Ang magagandang kabundukan ng Georgia, mga winery, at mga beach. Habang dumarami ang oras na kasama ko siya, naramdaman kong nagbabago ako. Hindi na ako ang gitnang anak na walang halaga sa pamilya. Isa na akong malayang individual. Ang aking mga pagpili, aking mga desisyon, ang aking buhay. Dumarami ang trabaho. At gumagaling din ako, kaya mas maraming proyekto ang ipinagkakatiwala sa akin. Nakakatanggap din ako ng magagandang feedback mula sa mga kliyente. Palagi niyang sinasabi, lahat ng ito ay dahil sa'yo at kinikilala ang aking mga nagawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, binili niya ang opisina. Nakakuha rin siya ng long-term stay permit mula sa gobyerno ng Georgia. Mag-i-stay pa ako rito ng 1 taon. Pagkatapos noon, gusto mo bang sumama sa Pilipinas? Kumabog ang dibdib ko sa kanyang alok. Pilipinas. Isang bansang hindi ko pa napupuntahan, pero kasama siya, parang kaya kong pumunta kahit saan. Tahimik naming pinalago ang aming pagmamahalan. Walang magarbong singsing o malaking selebrasyon. Isang pangako lamang na binitawan sa terrace ng opisina habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Tbilisi. Habang buhay tayong magkasama. Tumango ako sa kanyang mga salita. Hindi ko pa ito sinasabi sa mga magulang ko. Kailangan ko pa ng kaunting panahon. Dumalang ang komunikasyon ko sa kanila. Paminsan-minsan, tumatawag ako sa bunso para kumustahin ang sitwasyon sa bahay. Hindi raw maganda ang takbo ng paghahanap ng trabaho ni ate, at si tatay ay palaging lasing. Minsan, nakakaramdam ako ng guilt, pero agad ko itong iwinawaksi. May karapatan din akong mabuhay para sa sarili ko. Habang naglalakad papunta sa opisina sa mga makikitid na eskinita ng Tbilisi, napaisip ako. Dati, ang mga eskinita na ito ang buong mundo ko. Ni hindi ko naisip na lisanin ang bayang ito. Pero ngayon, iba na, malawak ang mundo. At walang hangganan ang mga lugar na maaari kong puntahan, lalo na kung kasama ko siya. Habang tumatagal ang pagsasama namin, naging natural na ang pagsabi ng mahal kita. Noong una, awkward, pero nasanay rin. Mahal kita. Nang una kong sabihin iyon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Isang bagong damdamin din ito para sa akin. Ang magmahal ng isang tao ng buong puso at mahalin din pabalik. Ang init na hindi ko naramdaman mula sa aking pamilya ay araw-araw ko nang nararamdaman ngayon. Hindi na ako ang gitnang anak na laging pinagpapasapasahan. Isa na akong mahalagang designer sa isang kumpanya, kasintahan ng isang lalaki, at higit sa lahat, bida sa sarili kong buhay. Ang bago kong buhay na nagsimula sa makipot na eskinita ng Tbilisi ay patungo na ngayon sa isang mas malawak na mundo. 6 na buwan matapos naming mangakong magpakasal, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang maikling mensahe mula kay ate. Ikakasal na ako. Sa susunod na buwan, napakabigla nito na akala ko noong una ay biro lang. Matagal nang walang kasintahan si ate at abala sa paghahanap ng trabaho. Agad akong tumawag. 1 buwan na ang nakalipas. Ipinakilala siya ni tatay. Nagtatrabaho siya sa bangko. Maganda ang sitwasyon niya, kaya nagmadali na kami. 1 buwan para magdesisyong magpakasal ay talagang mabilis. Pero sabi ni ate, nagustuhan niya ang pamilya, trabaho, at itsura ng lalaki. May naramdaman akong mali. Pero dahil mukhang masaya si ate, binati ko siya.
Kinabukasan, tumawag si nanay. Ang boses niya na matagal ko nang hindi narinig ay puno ng kagalakan. Ikakasal na ang ate mo. Sa wakas, may magandang nangyari na rin sa atin. Sa mga salitang iyon, bigla akong nalungkot. Ang paglago at pag-unlad ko sa loob ng 6 na buwan, hindi ba iyon magandang bagay? Iwinaksi ko ang isiping iyon at nakisaya na lang. Sa huli ng tawag, maingat na nagtanong si nanay. Linda, may pera ka ba dyan? Kakasimula lang magtrabaho ng ate mo at wala pa siyang ipon. Malaki ang gastos sa kasal. Sa sandaling iyon, kumulo ang dugo ko. Ako na naman. Ang mga magulang kong laging sa akin lumalapit ay kinainisan ko. Ngunit, inayos ko ang aking boses at sumagot, titingnan ko po. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa kasintahan ko ang sitwasyon. Seryoso siyang nakinig at tumango, at nagbigay siya ng isang hindi inaasahang mungkahi. Imbitahan mo rin ako sa kasal. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Nagulat ako at hindi nakasagot. Ang totoo, lihim pa rin sa pamilya ko ang tungkol sa kanya. Ang alam lang nila ay katrabaho ko siya. Pero naisip ko, kailangan din nilang malaman at magandang pagkakataon ang kasal ni ate. 2 linggo bago ang kasal, bumisita ang kasintahan ko sa bahay namin sa Tbilisi. Ang bahay na matagal ko nang hindi nabibisita ay ganoon pa rin, luma at makipot pero parang mas lalo pang lumiit. Nakasuot ang kasintahan ko at may dalang alak at tsokolate. Noong una, awkward ang mga magulang ko. Pero dahil sa magalang at mabait na kilos niya, nawala agad ang kanilang pag-iingat. Sa hapunan, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang pagiging IT freelancer, ang paglalakbay sa iba't ibang bansa, at ang kultura at buhay sa Pilipinas. Interesadong nakinig ang mga magulang ko, lalo na si tatay, interesado siya sa ekonomiya ng Pilipinas. Biglang nagsalita ang kasintahan ko. Mahal po namin ni Linda ang isa't isa, at plano naming magpakasal at manirahan sa Pilipinas. Tumahimik ang lahat. Ang gulat sa mukha ng mga magulang ko at ni ate ay nakatatak pa rin sa isip ko. Namula ako at napayuko. Si tatay ang bumasag sa katahimikan. Kasal? Bakit biglaan? Nagulat din si nanay. Ngunit, mahinahon na ipinahayag ng kasintahan ko ang kanyang intensyon. Ang kuwento kung paano kami nagkita, kung paano namin nakilala ang isa't isa habang nagtatrabaho, at ang mga plano namin para sa hinaharap. Dahil sa kanyang seryosong pananalita, unti-unting nakumbinsi ang mga magulang ko. Sa huli, nagsalita si tatay. Kung tutulungan mo kami sa kasal ng panganay, sige. Tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang tingin pa rin sa akin ay isang kasangkapan. Para bang mas mahalaga pa ang gastos sa kasal ni ate kaysa sa aking kaligayahan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Sa araw ng kasal ni ate, tahimik kaming aalis papuntang Pilipinas. Naging magarbo ang kasal ni ate. Ginanap ito sa isang mamahaling restaurant sa Tbilisi at maraming bisita. Ang wedding dress na binili gamit ang perang ibinigay ko ay nagpaganda palalo kay ate. Habang tinitingnan ko ang masayang mukha niya, nakaramdam ako ng kaunting pagmamalaki. Pagkatapos ng kasal, tahimik kaming nagpaalam. Walang emosyon si tatay. At balisa naman si nanay. Tanging ang bunso lang ang buong pusong bumati sa amin. Ate, maging masaya ka. Ang aming kasal ay ginanap sa Pilipinas, sa kanyang bayan sa Cebu. At napakasimple lang. Ang kanyang mga magulang at ilang malalapit na kaibigan lang ang dumalo. Walang magarbong palamuti o maraming bisita, pero mas naramdaman ko ang init at katotohanan. Ang pinakagulat ko ay ang ugali ng kanyang mga magulang. Buong puso nilang tinanggap ang isang dayuhang manugang. Iisa lang ang anak naming lalaki, kaya matagal na naming pangarap magkaroon ng ganito kagandang anak na babae. Hindi ko napigilang umiyak sa mga salitang iyon. Iyon ang mga salitang gusto kong marinig sa buong buhay ko. Anak namin. Ang simpleng salitang iyon ay ang pinakamainit na salita sa buong mundo para sa akin. Pagkatapos ng kasal, umupa kami ng isang maliit na condo unit sa Makati. Patuloy na lumago ang negosyo ng asawa ko at nagpatuloy din ako bilang designer sa kanyang kumpanya. Noong una, nahirapan ako sa wika, pero masigasig akong nag-aral ng Filipino
Tuwing weekend, binibisita kami ng mga biyenan ko at tinuturuan ako kung paano magluto ng pagkaing Pilipino at ang mga pagkakaiba sa kultura. Bawat buwan, binibigyan ako ng asawa ko ng 50,000 piso bilang allowance. Hindi mo nagawa ang mga gusto mo noon. Ngayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Noong una, nag-alangan ako, pero ginamit ko ang pera para mag-aral sa isang design school dahil sa profesional na edukasyon. Lalo akong gumaling at mas mahahalagang proyekto na ang ipinagkakatiwala sa akin sa kumpanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong masaya ang mag-aral dahil walang pumipilit sa akin at kusa ko itong ginagawa at nagpatuloy ang mapayapa kong buhay. Hindi na ako ang babaeng malungkot sa isang eskinita sa Georgia. Ngayon, asawa na ako, isang profesional na designer at isang taong may halaga. Minsan, naaalala ko ang aking bayan, pero mas nangingibabaw ang kasalukuyang kaligayahan ko. Ngunit, pagkalipas ng 3 taon, biglang tumawag si nanay. Sa loob ng 3 taon, paminsan-minsan siyang tumatawag para kumustahin ako, pero ngayon, nanginginig ang boses niya. Linda, may malaking problema. Kumabog ang dibdib ko. Agad kong naramdaman kung ano ang nangyari. Ang balitang narinig ko mula sa nanginginig na boses ni nanay ay nakakagulat. Ang negosyo ng asawa ng ate ko ay tuluyang bumagsak, na isang laang bahay ng mga magulang ko at gumuho ang lahat. Nasa business trip ang asawa ko. Nag-isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya, pero nagdesisyon akong huwag na. Alam kong mag-aalala siya ng sobra at naramdaman kong ito ay problema na ako dapat ang lumutas. Ang allowance na ibinibigay sa akin ng asawa ko ay halos lahat na ipon ko. Noong una, iniisip ko lang na baka kailanganin ko sa hinaharap, pero hindi ko akalain na ganito kabilis ko itong gagamitin. Nag-book ako ng flight at agad na bumalik sa Georgia. Sinabi ko lang sa asawa ko na nagkasakit ang bunso. Ang pamilya ng mga magulang ko at ni ate ay pansamantalang nakikitira sa bahay ng tiyahin namin. Pagdating ko, mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Lasing si tatay at pagod na si nanay. Lubog ang mga mata ni ate at ang bayaw ko naman ay puno ng guilt. Kinabukasan, gamit ang naipon kong pera, bumili ako ng isang maliit na apartment. Ang perang naipon ko mula sa Maynila ay sapat na para makabili ng isang disenteng bahay sa Tbilisi. Habang pumipirma sa kontrata, kakaibang damdamin ang naramdaman ko. Isang anak na bumibili ng bahay para sa kanyang pamilya, isang sitwasyon na hindi ko kailanman naisip. Kinuha ko ang susi ng bahay at dinala sa mga magulang ko. Dito na po kayo tumira, kasama ang pamilya ni ate. Noong una, hindi sila makapaniwala. Hindi sila makapaniwalang ako ang bumili ng bahay. Nanginginig na tinanggap ni nanay ang susi at umiyak. Paano mo nakuha ang ganito kalaking pera? Nang akma akong magpapaliwanag, tumawag ang asawa ko. Sinundan pala niya ako pagkatapos kung bigla ang umalis papuntang Georgia. Wala siyang sinabi, hinanap niya lang ako at tumabi sa akin. Alam niya ang buong sitwasyon, pero hindi niya ako sinisi. Sa halip, kinabukasan, isinama niya ako sa isang furniture store at pinili namin ang mga kailangang gamit. Refrigerator, washing machine, lahat ng kailangan sa bagong bahay ay binili niya. Kinabukasan, lumipat sina nanay at ang pamilya ni ate sa bagong bahay. Hindi ko malilimutan ang kanilang mga mukha habang pumapasok sa malinis at bagong bahay. Lalo na si nanay. Umiiyak siyang hinawakan ang kamay ko ng paulit-ulit. Maraming salamat. Sa buong buhay ko, iyon ang unang pagkakataon na narinig ko ang pasasalamat mula kay nanay. Si ate naman ay nakayuko at paulit-ulit na nagsasabing, "Sorry, Linda." Sa sandaling iyon, isang isipan ang pumasok sa isip ko. Sa wakas, kinilala na ba nila akong anak? Ang pakiramdam na sa buong buhay ko ay hindi ko naramdaman na sa wakas ay tinanggap na ako bilang bahagi ng pamilya. Hindi ko masabi kung ito ba ay saya o lungkot. Ang sigurado lang, may nagbago. Ang kanilang mga salita ay yumanig sa kaibuturan ng aking puso. Ang salitang salamat na hindi ko kailanman narinig. Alam kaya nila kung gaano kalaking alon ang idinulot ng maikling salitang iyon sa aking puso.
Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Noon, maingat na lumapit ang bayaw ko at yumuko. Bayaw, maraming salamat. Ako ang sumira sa lahat. Ang kanyang mga salita ay pinutol ng pagdating ni tatay. Lasing na naman siya mula pa kaninang umaga. Pumasok siya sa sala, tiningnan kaming lahat, at ngumisi. Ang galing pala ng pangalawa kong anak. Nakakuha kasi ng magandang asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa aking dibdib. Hindi pa rin niya ako kinikilala at para bang sinasabi niya na hindi ito dahil sa kakayahan ko kundi dahil sa asawa ko. Napakasakit. Tumahimik ang lahat. Habang lahat ay awkward na nakatayo, ang asawa ko na tahimik sa tabi ko ay dahan-dahang nagsalita. Ginoo, ginamit po ng asawa ko ang perang inipon niya para sa inyong pagtanda kung sakaling may mangyari. Wala po akong inilabas ni isang kusing. Ang boses ng asawa ko ay mahinahon ngunit may diin. Saan pa po kayo makakakita ng ganitong anak? Sa mga salitang iyon, namula ang mukha ni tatay. Wala siyang imik at napaupo na lang sa sahig. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bahay. Lahat kami ay natigilan. Hindi ko na kinaya ang sitwasyon at lumabas ako. Naglakad ako ng walang direksyon sa mga makikitid na eskinita ng Tbilisi, sinusubukang pigilan ang nag-uumapaw na emosyon. Nang gabi, pag-uwi ko, wala si tatay. Sabi ni nanay. Hindi pa raw siya lumalabas ng kwarto mula pa kaninang hapon. Habang nag-iimpake ako para bumalik sa Pilipinas, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si nanay. Maingat siyang naupo sa gilid ng kama at matagal akong tinitigan. Ang tatay mo, hindi naman talaga siya ganyan. Mahina ang boses ni nanay. Mataas ang pride pero walang kakayahan. Kaya sayo niya ibinubunton ang lahat. Nakita ko ang malalim na pagsisisi sa mga mata ni nanay. Tahimik lang akong nakinig. Pakiramdam ko, iyon ang unang pagkakataon na naging tapat si nanay tungkol sa aming pamilya. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang nakaraan. Kung bakit laging kay ate ang lahat ng inaasahan. Kung bakit sobrang alaga ang bunso. At kung bakit ako laging napapabayaan. Ang ate mo, matalino, kaya naniwala kaming iaahon niya ang pamilya. Ang bunso naman, sakitin mula pagkabata, kaya kailangan ng espesyal na alaga. At ang pinakamatatag na pangalawa ako ay inaasahan na lang nilang maiintindihan ang lahat. Mula nang umalis ka, nagsimulang uminom ang tatay mo, bagay na hindi niya ginagawa noon. Nanginginig ang boses ni nanay. Minsan, kapag lasing, tinitingnan niya ang bunso. Tinatawag ang pangalan mo. At umiiyak na nagsasabing, "Sorry, nasaktan ako sa sinabi ni nanay." Hindi ako makapaniwalang hinahanap din pala ako ni tatay. Ang tatay kong laging seryoso at malamig, tinatawag pala ang pangalan ko at umiiyak. Nagpatuloy si nanay. Sa totoo lang, kahit nagpapasalamat kami na mabait sa'yo ang asawa mo, mas lalo lang lumalaki ang inferiority complex niya. Ganyan ang tatay mo. Sa mga salita ni nanay, gumuho ang pader sa puso ko. Ang lahat ng emosyon na matagal kong kinimkim ay bumuhos na parang talon. Walang tigil ang agos ng aking luha. Nanay, anak niyo rin ako. Nanginginig ang boses ko. Kahit isang beses lang, gusto kong marinig na sabihin yung, "Ang ganda mo. Ang galing mo. Salamat." Anak niyo rin ako. Humagulgol ako. Inabot ako ng mahigit 20 taon para masabi ang mga salitang ito. Nakisabay sa pag-iyak si nanay. Noon, may narinig kaming gumalaw mula sa kama. Pagtingin ko, nakaupo si tatay sa gilid ng kama. Nakatalikod siya, pero nanginginig ang kanyang mga balikat. Narinig ko ang isang pigil na hikbi. Umiiyak si tatay. "Anak, patawarin mo ako." Ang boses ni tatay ay mas mahina at basag kaysa sa anumang alaala ko. Sa unang pagkakataon na narinig ko ang paghingi niya ng tawad, mas lalo pa akong napahagulgol. Kaming tatlo ay matagal na umiyak nang walang salita. Sa mga luhang iyon, naroon ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, sakit at pagmamahal na hindi na ipahayag sa loob ng mahigit 20 taon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ipinakita ng aming pamilya ang tunay naming nararamdaman sa isa't isa. Lumapit si tatay sa akin at awkward na inakbayan ako.
Iyon ang unang physical contact namin. Sa awkward na yakap na iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Kinabukasan, naghanda na kami ng asawa ko para bumalik sa Pilipinas. Lahat sila ay naghatid sa amin sa airport. Si tatay, hindi na lasing, at may komplikadong ekspresyon habang nakatingin sa akin. Nang magpaalam na kami, hinawakan ni tatay ang kamay ko. Nanginginig, ngunit mahigpit. Mag-iingat ka. Sa boses ni tatay, may halong pagsisisi at pagmamalaki. Pabulong niyang idinagdag. Kung wala ka, matagal nang wasak ang pamilyang ito. Kahit sa eroplano, paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang iyon. Ang mga salitang gusto kong marinig sa buong buhay ko. Habang tinitingnan ang mga ulap sa labas ng bintana, hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng asawa ko. Tahimik lang niyang hinaplos ang kamay ko. Mas lalo ko siyang pinasalamatan. Pagbalik namin sa Pilipinas, mayroon pa ring guilt sa isang sulok ng puso ko. Ang paglilihim ko ng ipon at paggastos nito nang walang paalam ay ikinahiya ko sa asawa ko. Malamang ay hindi niya alam na nagtatabi ako ng hiwalay na pera mula sa allowance na binibigay niya. Malamang ay hindi niya allowance na binibigay niya. Naisip ko, baka totoo ang sinabi ni tatay na dahil lang ito sa nakakuha ako ng magandang asawa at sinisi ko ang sarili ko. Ilang araw akong nag-obserba at sa huli, naglakas loob akong magtanong sa asawa ko. Mahal, hindi ka ba galit na nag-ipon ako ng palihim at ginastos iyon para sa pamilya ko? Nagbabasa siya ng libro, pero itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ako. At mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Honey, ako ang pinakamasayang tao sa mundo dahil mayroon akong pinakamagaling na asawa. Puno ng katapatan, ang kanyang mga mata. Ibinigay ko ang perang iyon para gawin mo ang gusto mo, kaya malaya kang gamitin ito sa paraang gusto mo. At saka, may tiwala ako sa kakayahan kung kumilatis ng tao. Ang asawa ko ay napakabuting tao. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Naramdaman ko sa buong katawan ko na ako ang pinakamamahal na tao sa mundo at ang taong ito ay para talaga sa akin. Tahimik niya akong niyakap. Sa kanyang mga bisig, unti-unting nawala ang lahat ng tensyon na matagal ko nang dinadala. Isang buwan ang lumipas, tumawag si tatay. Nagulat ako at hindi agad nasagot ang tawag. Bihira kasing tumawag si tatay. Nanginginig kong sinagot ang telepono. Tatay? Si Linda po ito. Malinaw ang boses ni tatay. Hindi lasing. Kumusta ka na? Isang awkward na pagbati ang naganap. Maya-maya, nahihiyang sinabi ni tatay. Patawarin mo ako sa lahat ng mga anak ko. Ikaw ang pinakamagaling. Sa mga salitang iyon, napahagulgol ako habang hawak ang telepono. Ang tatay na kinamuhian at kinasabikan ko. Ang sandaling kinilala niya ako. Sa wakas, naging tunay na anak ako. Lumapit ang asawa ko at niyakap ako. Ikaw ang pinakamagandang anak sa buong mundo ngayon. Mula noon, tuluyang nagbago ang relasyon ko sa pamilya ko. Linggo-linggo na kaming nagvi-video call at mas madalas na naming ibinabahagi ang aming pang-araw-araw na buhay. Isang magandang balita ang dumating mula kay ate. Nagtulungan daw ang mga magulang namin at ang bayaw ko para magtayo ng isang maliit na tindahan. Ginamit daw nila ang talento ng bayaw ko sa pakikipag-usap para magnegosyo. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat. Paulit-ulit niyang sinasabi. Nagbago rin ang bunso. Gusto kong maging tulad ni ate, sabi niya at nagsimulang mag-aral ng mabuti para sa paghahanap ng trabaho. Ang bunsong laging umaasa ay nagsisikap na ngayon tumayo sa sarili niyang mga paa at ipinagmamalaki ko siya. Kailangan ng panahon para sa pagbabago, pero sigurado akong papunta sa mas magandang direksyon ang aming pamilya. Sa pagbabalik tanaw, malaki talaga ang ipinagbago ng buhay ko. Ang makipot na eskinita ng Tbilisi, ang pagiging gitna, ang mga panahong hindi ako kinilala lahat ng iyon, ang bumuo sa kung sino ako ngayon. Hindi na ako ang anak na halos walang halaga sa bahay na iyon. Ngayon, nabubuhay ako bilang isang anak na pinahahalagahan at minamahal. Madalas sabihin sa akin ng asawa ko, kahit saan ka magpunta, nagniningning ka.
Sa tuwing naririnig ko iyon, napapangiti ako. Iniisip ko hindi ako ang nagniningning, kundi ang pag-ibig niya na nagbibigay liwanag sa akin. Pero ngayon, alam ko na, may sapat din akong liwanag sa loob ko. Medyo natagalan lang bago ko ito natagpuan. Minsan, kapag namimiss ko ang kalangitan ng Tbilisi, lumalabas ako sa beranda ng aming kondo sa Makati at tumitingin sa mga bituin. Pareho lang ang mga bituin saan man, pero nag-iiba ang itsura nito depende sa puso ng tumitingin. Dati, nakakaramdam ako ng kalungkutan habang tinitingnan ang mga bituin, pero ngayon, nakikita ko ang pag-asa sa pagitan ng mga ito. Ang buhay ay patuloy na umaagos. At ngayon, sa agos na iyon, buong pagmamalaki kong natagpuan ang aking lugar.